Kinabukasan, pagkatapos ng malagim na krimen na sinabi ni Dr. Momita Dibnas, ay lumaganap na ito sa buong college o medical college at sa buong ospital. Nakarating ang balita sa principal tungkol sa karumaldumal na nangyari, subalit ang sinabi lang ng principal ay palabasing suicide ang nangyari. Imbes na rape murder ay sinabi nito na sabihin sa mga kamag-anak at magulang ng biktima na isa lamang itong simpleng suicide. So dahil nga sa lumaganap nga ito at medyo na-cover na ito ng buong India, ng buong Kolkata hanggang sa buong India na hanggang sa buong mundo na, ay wala nang choice na lang kundi umpisahan ang investigasyon dahil wala rin naman mangyayari kung sasabihin na suicide dahil hindi ito papaniwalaan ng kahit sino man pagkatapos makita nga ang kinahinatnan ng biktima o pagkatapos itong makita doon sa seminar hall. So bago pa ito nangyari isiwalat sa buong mundo at bago pa ito makita ng kanyang pamilya ay hinarang ng principal ang seminar hall, ang pinangyarihan ng krimen at ipinatampered lahat ng ebidensya. So walang pumasok doon, bigla na lang nagkaroon kuno ng renovation ng hospital para nga maalis ang mga ebidensya at pinalabas nga na under renovation itong hospital. Pero subalit ang buong katotohanan ay ginagawa nila ito para nga walang makalap na ebidensya o evidence ang CBI. So bandang hapon o tanghali na nung magkuha o ma-recover ng pamilya ng biktima, ng magulang niya ang biktima. At sinabi nga na dapat nga sasabihin na suicide, ngunit nagpumilit nga sila na ipa-autopsy ito dahil hindi naman talaga kapanipaniwala sa sitwasyon ng biktima nang makita ito na nagpatiwakal ito. Sa same day lang din yun, sa araw na mismong yun ay ang principal nga na si Sandeep Ghosh ay biglang nag-resign. So, nag-resign agad-agad siya pagkatapos nga ng 3 hours na natamper na lahat ng evidences at wala nang makuha. Ang nakakapagtaka lang guys is yung pinangyarihan ng krimen, di ba pag may mga nangyari doon na murder or ganon is isasara na kaagad ito. Pero itong nangyari nga ay hindi ipinasara agad-agad. So, yon dumating na nga yung habang nagkakagulo na dun sa hospitalis, meron naman dumating na mga kalalakihan na nagtatrabaho doon para butasin nga yung pinangyarihan ng krimen para sabing under renovation. Di ba nakakapagtaka yun na yun na iniutos ng principal. So ito nga si principal ay nung araw mismong yun ay nag-resign siya. Pero ang buong katotohanan pala ay ang CM Chief Minister ng West Bengal ay ini-transfer lang siya sa ibang medical college. So makikita nga sa itsura ng principal na makikita mo yung mukha ng guilty. Ayaw ko maghatol pero sa mukha niya parang may alam siya o parang may pinaprotektahan siya o baka isa siya sa gumawa nga ng krimen, ng karumaldumal na krimen sa doktora. So lahat ay nagulantang, lahat ng tao sa ospital ay nagulantang sa pangyayari. And yun ang lumabas nga sa autopsya na hindi talaga suicide ang ikinamatay ng doktora. Bagkus ay isa nga itong brutal at torture na kamatayan. Lumabas sa autopsya na namatay sa pagkakasakal, strangulation si doktor. Lumabas din doon na siya ay ni-rape at may lumabas na 150 mg of semen. Imagine, sa dami ng mga lalaki noon na bumaboy sa kanya, hindi lang isa pala kundi marami kasi nga according nga sa kanila is ang lalaki ay may kakayahan lang maglabas ng 15 gram o 15 milligram ng semen. So ibig sabihin noon hindi lang isa kundi 15 or 20 ang gumalaw sa doktora. So balit ito pa 'di ba sinabi na suicide? Hindi pa paniwalaan talaga na suicide kasi nung nakitang doktora is yung mga mata niya is nagkaroon siya ng bloodshot at may dugo na dumadaloy dito kasi nga ito nga si doktora bukod sa nagsusuot siya ng reading glass is siguro baka ginanon sa mata niya yung suot niya and magkaroon siya ng bloodshot, may injured yung yung lips niya siguro sintok, sinampal, ganon yung yung private parts niya, yung pelvic niya,
is broken, and yung kabilang mga daliri niya at yung ano niya, yung private o masilya na bahagi ng party niya is may mga nakita ngang mga hindi kaaya-ayang nangyari, pati na rin sa puwitan niya. So parang pinahirapan talaga siya. Sinong bobo ang maniniwala na suicide yon? And ito pa nakakatawa, kung di ba dapat sa mga oras na yun, kung sinabi nga ng principal yon na suicide, tapos ganun yung nangyari, natural paghihinalaan ang principal. Pero ang nangyari, itong principal nga ay imbis na questionin siya, idaan sa interrogation muna, is ini-transfer siya kaagad ng Chief Minister ng Kolkata sa ibang medical college. Diba? Nang punot dulo naman talaga nito, itong si principal ay mahilig mang abuso dahil nga sa kinigil-kilan niya, piniperahan niya ang mga medical student na magbayad ng pera kapalit nga ng kanilang thesis. Kapag hindi ka nagbayad daw doon, ay pagtatrabahuin ka ng sobra-sobra pa sa oras. So yun ang nakakapagtaka. Doon pa lang meron ng pang-abuso. Pero pinagtatakpan ng matataas na opisyal o isa sa pinakamataas na opisyal sa Kolkata. Sino nga ba ang opisyal noon? Opisyal noon ay si Mamatra Bengali. Ewan ko. Bengali basta. Chief Minister, yun na yun. So, sa investigation nga is nakaligtas nga ito si Mr. Principal kasi si Mr. Principal ay nitransfer siya sa ibang medical college. O di ba ba't pinalaya pa? Kung wala siyang mataas na nagpoprotekta sa kanya is kasali talaga siya sa mga suspect. Doon pa lang sa pagsasalita na palabasing suicide ang nangyari. Actually guys, napakasimple lang naman ng kaso na to. Kung totoo talagang mananaig ang hustisya. Kung hinahanap talaga ng gobyerno ang totoong hustisya para sa iskadoktora na to, is napakasimple. Nagpasikot-sikot ang sila, kumuha sila ng scapegoat nila. So ito nga si Sanjay Roy. Sanjay Roy ang tinuturo ngang suspect kuno. Kasi nga daw ito si Sanjay Roy nakita sa CCTV na dalawa ang Bluetooth, and then yung isang Bluetooth niya is nandun nga sa pinangyarihan ng krimen. So agad-agad namang naaresto itong si Sanjay Roy at agad na inamin nga daw ang kanya. Nung una inamin niya ang kanyang ginawa. Pero nung pangalawa na is sinabi niya na tumambay lang siya dun sa hospital. O diba, kung walang nagpoprotekta sa kanya at walang insider sa mga police na na pinagtatakpan yung krimen, yung ginawa, is bakit magbabago ng statement si Sanjay Roy? So ito talagang itong case is napakasimple para mahuli ang pasikot-sikot ng CBI, ng CIM, ng mga kapulisan dahil lang sa pera. Pera talaga ang dahilan, dahil kung totoo talaga magbibigay ng hustisya, napakasimple, itong pinakasimple lang. Diba yung nakita doon na similya na 150 milligram is kukunan ng DNA, i-hold lahat ng mga employee doon sa ospital, hanapin yung kulig niya na babae na nakainitan niya at ang boyfriend nito, at i-hold lahat ng mga employee ng hospital at mga doktor, lalong-lalo na ng mga lalaki, para mag-take ng DNA test para malaman kung kaninong mga similya yon. And of course, i-interrogate yung babae, yung kulig niya, natural magsasabi yon. Depende na lang sa pag-interrogate o sino ang hahawak doon para mapaamin. At ito rin si Sanjay Roy mapaamin. Kumbaga tawag doon sa atin is daanin sa santong paspasan, di ba? Kumbaga torture rin para umamin. Ganun. Napakasimple lang nun. Kaya lang ang nangyari nga, itinampered nga lahat ng evidence doon sa hospital. And may lumalabas din na mayroong involved na 4 na doktor at isang babaeng doktor. Yun na nga siguro yung tinatawag ng colleague nila. At indinaan sila sa interrogation para nga sa lie detector test. So sabi ko na, napakasimple ng kasong to. Magpa-DNA test ng para sa mga similyang nakuha sa biktima, plus yung mga fingerprints. Meron pa naman makikita na fingerprints sa biktima, sa strangulation, kukunin yun. And pati yung principal is kailangan ding imbestigahan o kailangan arestuhin. At bakit sino ang nag-transfer sa kanya sa ibang medical college na isa pang kahina-hinala kung bakit itin-transfer agad. So may mga bulong-bulungan nga na itong ang si Mr. Principal ay isa rin sa mga suspect. At
kung ako yung pulis na nagtatrabaho ng maayos, isuhulihin ko talaga yung principal na yan. Kasi kitang-kita naman, nakasali siya. Yung hitsura niya, kita talaga na ano siya, guilty. Yung mga mata niya, yung facial expression niya, talagang guilty. At may lumabas nga ng mga picture nga na magkakilala nga pala si Sanjay Roy at itong principal at may mga kalalakihan pa sa likod. So pinaghihinalaan nga na ang nangyari nga kay Dr. Momita Dibnat ay isang planado. Isang magandang plano. Magaling ang nagplano nito na idinaan nila sa rape murder para pagsabihin na may isang taong nag-i-interest. At ang ginamit nga nilang scapegoat ay si Sanjay Roy. Siguro malaki ang ibinayad nila kay Sanjay Roy. So sa kalagitnaan nga ng investigasyon, ng unti-unti nang nabubunyag kasi nga itong chief minister ay gusto nang tapusin nga ito ng madalian, is may lumalabas na ang magulang nga ng victim ay binibigyan nila ng 10 lakhs. 10 lakhs na pera kapalit ng pagtigil ng investigasyon, kapalit ng dignidad at kamatayan ng kanilang anak. So, pumalag nga ang tatay ng biktima at sinabing nabubuhay siya sa pagiging pananahe, nabigyan niya ng magandang edukasyon ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananahe, mamamatay siya bilang mananahe at hindi niya ipagpapalit ang karangalan at ang buhay ng kanyang anak. So, yun na yun. Hanggang ngayon, ongoing pa ang investigasyon. So, napakasimple lang. Napakasimple, di ba? Kunin ng DNA, kunin ng fingerprints, arestuhin, interrogate si Sanjay Roy, yung mga employee doon. Kailangan on hold silang lahat. Ganon. Pero sa kabila ng power of money talaga, hindi mangyayari yun. Kasi sa India kapag mayaman ang suspect, wala. Sa India kasi mahina kasi yung rape case nila. Hindi katulad ng ibang bansa. Sa India, pag rape minsan, lalo na pag anak ng politiko o anak ng businessman o mayaman, wala talaga. So until now, ongoing pa rin ang investigation. So sana patunayan ng buong India, ng Prime Minister ng India, kasi hindi lang buong India ang nakapanood nito. Kasi buong mundo nakatutok nga sa case ni Dr. Momita Dibnat. So masasabi natin kung justice denied ba to, justice delayed. So sana lang, for me from Saudi Arabia, justice for Dr. Momita Dibnat. Sayonara.